Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol at ngayon gagawa na naman tayo ng isang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin muli ang video mula sa channel ni Baharlika TV. Alright, at sabi nga po niya dito, no, Chinese Navy hinamon ng destroyer ng Japan. Naku po, malaking gulo to mga tol ha. US dikit sa Pilipinas. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago po ang lahat, kayo'y aking iniimbitahan. Paki-subscribe po ang channel ni Baharlika TV. Nandiyan po sa baba yung link at kung kayo naman ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe at paki-like naman po ang ating video. Palagi po natin sinasabi sa mga viewers po natin dyan, 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat po sa inyong suporta at huwag kalimutang mag-comment po sa ibaba ng inyong mga opinion. Alright, so huwag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go! Eto na mga kapatid, destroyer ng Japan nag-iisang sumugod at talagang mapangahas na pinasok ang Taiwan Strait sa kabila ng maigting na presensya ng Chinese Navy sa lugar. Ano kaya ang tunay na pakay ng warship na ito? Bumaliktad na kaya ang sitwasyon at ang Japan na mismo ang naghahamon sa China ng isang digmaan? Hindi pa rin nagtatapos ang tumitinding tensyon dahil ang malawak na puwersa ng US, Australia at UK pinadala na sa mismong South China Sea. Ano ang dahilan ng kanilang pagsasanib puwersa? Hudyat na ba ito na dapat na tayong maghanda sa isa na namang malawakang digmaan? Samantala, tuloy pa rin ang paghinto ng Amerika sa kanilang foreign military assistance, ngunit ang Pilipinas ay exempted na rito. Nangangahulugan ito na patuloy pa rin makakatanggap ang bansa ng security assistance mula sa US. Ano sa palagay ninyo mga tol, no? Bakit kaya exempted na tayo, no? Doon po sa USAID na yan, no, ng Amerika, no? At susuportahan na muli tayo ng Amerika. I-comment down nyo sa ibaba nyo mga opinion at saloobin at ang inyong mga idea kung bakit po in-exempt na tayo ng Amerika at susuportahan na po, no, yung ating AFP, no? Alright, tuloy natin. Bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, i-hit nyo lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong manonotify sa bawat video na ating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Maliban mga kapatid sa panggugulo ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, pinapalakas din ng mga ito ang kanilang mga military activity sa paligid ng Sakishima Island sa katimugang dulo ng Japanese archipelago at iba pang mga lugar. Dahil dito, isang matinding mensahe ang pinaabot ng Japan kung saan mapangahas na pinadala ng bansa ang nag-iisang destroyer na mula sa kanilang Maritime Self-Defense Force sa isang solo na paglalakbay sa Taiwan Strait. Ang hakbang na ito ng Japan ay isang political message sa China na may layuning labanan ang lumalawak na presensya ng militar ng China sa paligid ng katimugang tubig ng Japan. Ang nag-iisang destroyer ay mula sa Akizuki-class destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. Naglayag ito mula sa Hilaga patungong timog sa isang misyon na inaprobahan ni Prime Minister Shigeru Ishida. Ang destroyer na ito ay dati nang lumahok sa isang magkasanib na military exercise kasama ang Amerika, Australia at Pilipinas sa South China Sea, pati na rin sa iba pang mga aktibidad. Ang Akizuki ang pangalawang barko ng MSDF na dumaan sa Taiwan Strait, pangalawa sa Sazanami na naipadala ng dating Prime Minister na si Kishida kasama ang mga barko ng Australia at New Zealand. Matapos ang matagumpay na paglalayag ng destroyer ng Japan sa nasabing strait, sinabi ng Prime Minister na muli silang magpapadala ng barkong pandigma sa lugar kung magpapatuloy at talagang hindi titigil ang mga aktibidad ng mga barko ng China sa paligid ng Japan. Ito ay pagpapakita lamang mga tol, no, sa aking palagay ng lakas ng puwersa ng Japan, no, ng military forces ng Japan, ng Navy po ng Japan. No, nagpapakita lamang sila ng kanilang puwersa o baga nagpe-flex lang sila, no, dito po sa China at sinasabi nila na huwag kayong ganyan. Hindi naman basta-basta yung puwersa ng Japan. No, yan siguro. At ito po ay pagsampal po sa ginagawa ng China diyan. No? Na hindi wag nyong bata-batain yung Japan. Papalag yan, di ba? Taiwan Strait na naghihiwalay sa Taiwan at China ay tinuturing ng Estados Unidos at iba pang mga bansa bilang international waters. Ngunit hindi sumang-ayon ang China at international waters, ibig sabihin, pwedeng tumawid yung mga iba't ibang bansa na mga barko diyan, no? At pwede rin tumawid, no, yung barko ng Japan diyan, 'di ba?
So yung parang ano siya, meron kang freedom of navigation diyan po sa area na yan. Tinututulan ng presensya ng mga barkong pandigma ng Estados Unidos at iba pang bansa na dumaan sa nasabing strait. Alam nyo kung bakit, ito balikan natin. Alam nyo kung bakit ayaw nila na may dumadaan ng mga barko dyan, mga tol? Kasi ayan lang ang lapit-lapit lang yan, 'di ba? Nung Taiwan sa China. Tapos may dadaan ng mga warship dyan. No, ayun yung kinakatakot ng China. Takot din kasi sila. 'Di ba? Takot din sila na magkaroon ng malakas na puwersa dyan na siyang kakalaban sa kanila. Isa yun sa dahilan. Bilang international waters. Ngunit hindi sumang-ayon ang China at tinututulan ng presensya ng mga barkong pandigma ng Estados Unidos at iba pang bansa na dumaan sa nasabing Yun. strait. Pero nang Takot suyurin sila. ito ng destroyer ng Japan, tameme at walang nagawa ang China. Partida pa ito dahil wala itong kasamang kahit anumang escort. Matindi ang ambisyon ng China na makuha ang kabuuan ng South China Sea. Talagang ginagamit nila ang lakas at kapangyarihan ng kanilang militar upang gipitin ang mga kalapit na bansa. Hindi naman nagpatinag ang Japan at sa tulong na rin ng mga kaalyadong bansa. Sama-sama nilang pinipigilan at hinahamon ang agresibong mga aksyon ng China. Noong Sabado, isang magkasanib na pagsasanay militar ang isinagawa ng Ground Self-Defense Force ng Japan, US Marine Corps at iba pang mga puwersa sa Blue Beach Training Field ng US Military sa Kin, Okinawa Prefecture. Ang pagsasanay na bahagi ng Iron Fist exercises na ginanap sa Kyushu at Okinawa ay nagsimula ng isang paglanding mula sa impapawid at dagat sa isang malalayong isla na kunwari okupado ng mga puwersa ng kalaban. Isinagawa ang pagsasanay sa gitna ng lumalaking presensya ng militar ng China sa Indo-Pacific region na may layuning palakasin ang kakayahan ng dalawang bansa sa pagtugon sa agarang pagdepensa sa mga malalayong isla ng Japan. Ang nasabing exercise ay nilahukan ng kabuang halos 4,000 mga sundalo, kabilang ang mula sa Maritime Self-Defense Force at US Navy. Sa simulated landing, inilunsad ng mga sundalo ang mga rubber raft at amphibious vehicle mula sa mga barko ng Japan at Amerika na nakadeploy malapit sa dalampasigan. Agad namang bumaba ang mga reconnaissance personnel mula sa mga bangka at sasakyan at naghanap ng posisyon sa tabing dagat upang ma-secure ito. Sumadsad naman sa dalampasigan ang MSDF Landing Craft, Air Cushion, hovercrafts at mga landing vessel ng US Navy na nagbigay daan sa mga armored vehicles at iba pang mga sasakyan na makapaglanding. Ayon kay Major General Hajime Kitajimi, ang commander ng GSDF Amphibious Rapid Deployment Brigade, ang pagkakaroon umano ng kakayahan na depensahan ng mga malalayong isla ay magpapahinto sa mga potensyal na kaaway mula sa mga pagsalakay at makakapag-iwas sa digmaan. Ngayon Siguro dapat ganito rin yung ginagawa ng Pilipinas, no, na kahit walang mga drill exercise, walang mga balikatan, no, patuloy, no, yung pagti-training ng mga kasundaluhan natin, 'di ba? Mas maganda yung prepared tayo palagi, hindi yung kung kailan lang may balikatan, tsaka lang tayo nagkakaroon ng mga ganitong klaseng exercises, 'di ba? Mas maganda yung palaging nagkakaroon ng ganitong mga drills, no, yung ating kasundaluhan. Mga kapatid, maliban sa joint military exercise na ito ng Japan at Amerika sa mga isla ng Japan, sanib puwersa ring nagtungo sa South China Sea ang mga tropa ng US Navy, Royal Australian Navy at Royal Navy upang magsagawa ng isang link exercise, isang coordinated maneuvering exercise at iba't ibang pinagsamang operasyon. Talagang nagulantang ang China sa pagsasanay na ito. Ang mga unit kasi na lumahok dito ay kinabibilangan ng US Navy Arleigh Class Guided Missile Destroyer na USS Benfold, ang Royal Australian Navy Hobart-class Guided Missile Destroyer na HMES Hobart at ang Royal Navy River-class Offshore Patrol Vessel na HMSP. Ang mga magkasanib na pagsasanay militar na ito, mga kapatid, ay malaking hamon sa militar ng China na gustong maghari sa buong South China Sea. Oo nga. Ayon nga kay Commodore Jonathan Lee, Joint Force Maritime Component Commander para sa Australia's Headquarters Joint Operation Command, ang regular umano ng mga military engagement sa pagitan ng mga defense forces sa Indo-Pacific ay makakatulong upang mapanatili ang seguridad at katatagan ng rehiyon. Ang aktibidad ni daw na ito ay patunay ng lumalaking kakayahan ng Australia at Estados Unidos na magtulungan sa komplikadong maritime environment. Bilang isa sa mga pinakaabalang ruta ng kalakalan sa dagat at tahanan ng halos 2/3 ng populasyon ng mundo. Pero dapat maging alerto din yung Australia, no? Kagaya ng ginawa no nakaraan ng China, nakapasok na sa kanila, 'di ba? Nandun na sa EEZ nila. 'Di ba? Parang naging kampante yung Australia, no? Siguro dapat ngayon parang ano na to parang lesson na to, no, sa Australia na huwag kayo magpakampante porket walang nagiging issue sa inyo. No, ano sabi ng China sa kanila? No, alisin ninyo yung mga barko ninyo diyan sa South China Sea,
No, hindi kami pupunta diyan sa teritoryo ninyo. Parang gano'n. No, so yun yung pahiwatig ng China. 'Di ba? Kaya alam nyo dapat yung mga yung mga envoy ng China diyan sa mga bansa-bansa na yan. Palayasin na yung mga yan eh. Spy ang mga yan. Oh, spy ang mga yan. Mahalaga raw na tayo ay handa, nais at may kakayahan na harapin ang anumang hamon. Sa naturang maritime training, nagsanay ang 3 barko ng kanilang kakayahan na magpalitan ng mga data gamit ang kanilang mga tactical data link systems. Maidagdag ko lang mga tol, no. Alam nyo yan eh, parang yung mga envoy ng mga ng China sa mga iba't ibang bansa. Lumalabas yan sa tingin ko parang mga legal na spy. Siyempre, nandito sila, no, ambassador sila dito, no. May mga connection yan sa linya ng gobyerno, sa internal affairs. 'Di ba? Sa internal securities, may mga connection na yan diyan. So nakakakuha sila ng detalye. Kaya dapat yung mga envoy ng ng China na yan, palayasin na yung mga yan. Wala naman silbi yung mga yan. Samantalang ang maneuvering exercise naman ay sinanay ang kakayahan ng mga crew na maglayag ng magkasabay sa iba't ibang kondisyon na nagpapabuti sa kakayahan ng 3 bansa sa sariling depensa at komunikasyon. Sakit sa ulo ng China mga kapatid ang mga pagsasanay militar na ito ng iba't ibang bansa na handang tumutol sa kanilang ambisyong dominahin ang rehiyon. Bagamat madalas ding nagpapakita ang China ng puwersa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga live fire exercises, ngunit talagang nadedehado sila dahil sa nagsasanib puwersa ang mga bansang nais pigilan ang kanilang kasakiman. Ang US Navy ang regular na nakikisalamuha at nagsasagawa ng operasyon kasama ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ginagawa nila ito bilang pagpapakita ng kanilang magkasanib na pangako sa pagpapanatili ng internasyonal na batas. Ang mga pinagsamang operasyon na ito ay nagbibigay sa kanila ng mahalagang pagkakataon upang magsanay, mag-ehersisyo at paunlarin ang kanilang tactical interoperability sa pagitan ng mga alay sa Indo-Pacific. Ang US 7th Fleet naman ang pinakamalaking forward deployed numbered fleet ng US Navy at sila ang regular na nakikipag-ugnayan at nagsasagawa ng operasyon kasama ang kanilang mga kaalyado at kasosyo sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na rehiyon ng Indo-Pacific. Samantala, nagkaroon na ng desisyon ng Amerika na isama nito ang Pilipinas sa pagiging exempted sa mga bansang hindi na makakatanggap ng foreign military assistance na nooy inutos ni US President Donald Trump. Ang hakbang na ito ng US mga kapatid ay napakahalaga sa Pilipinas. Muli nitong pinatibay ang pangako ng 2 bansa sa kanilang kasunduan sa alyansa at ang pagpapalakas ng kooperasyong pangdepensa at interoperability. Ayon sa isang ulat mula sa Reuters, ang Trump administration ay naglabas ng $5.3 billion mula sa mga na-freeze na foreign aid na pangunahing inilaan para sa mga programa sa seguridad at laban sa droga. Kabilang sa mga security exemptions ay ang $870 million para sa mga programa sa Taiwan, $336 million para sa modernisasyon ng mga puwersa ng seguridad ng Pilipinas at higit sa $21.5 million para sa body armor at mga armored vehicles para sa National Police at mga border guards ng Ukraine. Sa sitwasyon ngayon ng Pilipinas, mahalaga ang tulong mula sa Amerika sa mga pagsisikap ng bansa na i-modernize ang armed forces nito at palakasin ang kakayahan sa dagat, lalo na sa gitna ng tumataas na alalahanin laban sa China na nang-aabala ng mga barko at eroplano sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Noong nakaraang taon, inanunsyo ni na dating US Defense Secretary Lloyd Austin at State Secretary Antony Blinken ang grant na $500 million para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Ang mga kaganapang ito mga kapatid ay patunay na ang tensyon sa Indo-Pacific ay patuloy na lumalala at ang mga bansa tulad ng Japan, Estados Unidos at ang kanilang mga kaalyado ay hindi magpapatalo sa mga agresibong hakbang ng China. Sa pagpapadala ng Japan ng kanilang nag-iisang destroyer sa Taiwan Strait, ipinapakita nila ang lakas at determinasyon na hindi lamang ipagtatanggol ang kanilang mga teritoryo kundi pati na rin ang mga internasyonal na alituntunin ng malayang pag-navigate sa mga karagatang ito. Yun yung sinasabi natin kanina, no, na yun yung gustong ipakita o yun yung mensahe ng Japan sa China. 'Di ba? Na hindi nyo pwedeng gawin yung mga bagay na yan dahil meron tayong mga international laws. No, at pinapakita lang din ng Japan sa China na kaya naming proteksyonan, no, yung aming teritoryo. Okay? Ang mga magkasanib na pagsasanay militar ng US, Australia at UK ay nagsisilbing signal na ang mga bansa sa rehiyon ay nagkakaisa upang mapanatili ang seguridad at balanse ng kapangyarihan. Ang Pilipinas sa kabila ng mga pagbabago sa mga polisiya ng Amerika ay nakakatanggap ng patuloy na suporta na naglalagay sa atin ng isang posisyon ng kaligtasan at paghahanda para sa mga susunod na hakbang.
Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ang mga hakbang ng Japan at mga kaalyado nito ay isang malakas na mensahe sa China na ang kanilang ambisyon ay hindi basta-basta makakamtan. Habang ang mga bansa sa rehiyon ay nagsasanib puwersa, ang kanilang layunin ay hindi lamang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, kundi tiyakin ang international na kaayusan ay mapapalakas at mapoprotektahan. Kaya naman sa kabila ng lumalaking banta, ang pagkakaisa at determinasyon ng mga bansa ay magbibigay pag-asa na magpapatuloy ang pagsusumikap para sa isang mas matatag at mas ligtas na hinaharap. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa... Alright, so yan mga tol, no? Grabe yung mga nangyayari ngayon, no? At makikita natin na hindi lang po Pilipinas, no? Yung nagpapakita ng lakas laban po sa China, maging yung Japan, di ba? So ano masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment down sa ibaba ang mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Please don't forget to subscribe sa channel ni Maharlika TV at dito rin po sa ating channel. At pakilike naman po ang ating video at mag-comment po dyan sa ibaba ng inyong mga opinion. Alright? Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.